Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Lagot na nga, uminit na ang isyu matapos ang matinding pagbubunyag ni Marcoleta. Hindi na umatras sa paglanlantad ng mga anomalya kay Kuting ng Norte. Ang mga tao ay nabigla sa mga pasabog na pahayag laban kay Kuting. Matapos ang revelasyon, sunod-sunod na ang mga babala at banta sa kanyang buhay. Pinag-uusapan na sa buong bansa ang mga inilabas na impormasyon. Ang mga netizen ay nagulat sa mga nagsisilabasang isyu. Hindi na raw kayang pagtakpan ang mga katiwalian na ibinunyag nga ni Marcoleta. Nanindigan na kahit sa gitna ng mga panggigipit, lumalakas ang kanyang panawagan para sa imbestigasyon. Ang mga dating kakampihan nagsisimula ng magbitawan ng salita. Si Kuting umanong nangangamba sa mga bagong revelasyon na inilabas ni Rodante Marcoleta. Parami ng parami ang mga naghahanap ng katotohanan, ang mga lihim na matagal nang itinatago, isa-isa nang nabubunyag. Ito ang mainit na usapan ngayon, ang mga paratang na kumalat. Sa wakas, tila papalapit na ang pananagutan matapos ang matinding paglantag ni Marcoleta. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Period that I know, magagaling naman ang naabogado yan at alam natin na hindi naman makakalusot yung panggigipit nitong mga bangag na ito kung dadaanin sa tamang legalidad. Right? So sinasabi ni Senator Marcoleta na hindi pa siya official na nangangampanya during that time. Okay? At hindi pa regulated campaign contribution under the law according to Senator Marcoleta at ito ay private donation. And sabi naman, ang depensa naman ni dating Congressman Mike Defensor, mga kababayan, ito ay hindi galing sa pondo ng gobyerno. Hindi galing sa flood control. Okay? Kung ito ay private money na dinonate o naregalo and also recorded according to Marcoleta and the Defensor, na yung donation na yun, private donation, ay binayaran ng taxes. Meaning, walang planong itago. Although like dun sa report, after 11 months na raw yata nag-declare, nagbayad ng taxes, mga kababayan, it doesn't matter kung after 11 months na siya nagbayad. Kasi pwede naman mag-late payment, di ba? Ng taxes, ng income tax. Tignan mo nga yung putang inang Erich Sylvester. Di ba? May record yan na hindi nagbayad ng tax for 13 years. Delayed din yan. Even sa Amerika, pwede kang hindi magbayad ng tax for several years and later on, di ba, kung hindi mo kayang magbayad, installment, di ba? So, hindi porket delayed ang pagbayad ng tax with that donation, hindi ibig sabihin ay may nilabag na batas. But, syempre, ang Bangag administration ay hindi titigilan ang 13 senators, lalo na si Senator Marcoleta. Alright? Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla. Teka po, nasa lang natin alindog ko kasi mukhang malabo. Alright? So yun mga kababayan. Kaya nga paano maging plunder yun kung hindi naman galing sa flood control? Good defense nila. Di ba? So yan ngayon ang legal issue na pagdalabanan nila sa korte. Ito ay hindi galing sa nakaw sa kaban ng bayan, hindi misuse of government funds, at hindi ito ninakaw taliwas sa sinasabi ng ombudsman. Ngayon, mga kababayan, ano ang nito? Ano ang gusto nilang palabasin sa taong bayan? Siyempre, gusto nilang sabihin na si Marcoleta ay plunderer. It's the same thing with Inday Sara, di ba? With the Duterte. At sinasabi ito ay ano tawag dito? Ito ay dapat, maparusahan, chuchu-chuchu,
At sinasabi nila, 75 million sabi ni pangalan nito ng Bangag Administration, itong si Remulla, sabi niya, ito daw ay manifestly excessive at hindi na, it's just a simple or ordinary generosity. Kung gusto niya magbigay ng 100 million eh. Diba? Meron ba dyan? Baka gusto niya magbigay ng 1 billion sa alindog ko ngayon. I mean, kung gusto kang bigyan eh. Oh. At hindi naman galing sa flood control. Diba? Anyway, alam niyo na kung anong gusto nila. And another depensa, ang pinaka-strong depensa ng ating Marcoleta, ito ay hindi pa campaign period, even though ito ay private donation na binigay sa kanya, mga kababayan. So, kung titignan mo ang batas, alright, at which is magaling dyan, si Senator Marcoleta, wala naman talagang nilabag yan. But, dahil din sa fact-finding investigation na gagawin nila ng budolman o ombudsman, diba? Siyempre, gusto nilang makita yung bank records, AMLAC reports, COA, chuchu, diba? Hanap sila ng mga fake na mga witnesses, mga palangga, at kung ano-ano pang mga dokumento na pwedeng fabricated in the next few days kasi gusto nilang mabigyan ng sandigang bayan si Senator Marcoleta. Ang pinaka-importanting usapin nito si Senator Marcoleta kasi nga napakahalaga niyang character dahil siya ngayon ay nasa Senado at ngayon inelect pa siya, itinalaga pa siya bilang vice chairman diyan sa Blue Ribbon Committee kung saan yan ay iimbestigahan nila yung flood control o yung maleta gang na si Marcos Jr. kasama lahat ng mga gabinete niyang kasabwat. So ngayon nahanapan nila yun ng butas, isusupina nila yan. At ano gagawin nila? Kung si PRRD nga, napakidnap nila, isusupina nila yan at sasabihin nila may probable cause. So bigyan ng warrant of arrest si Senator Marcoleta. Even though hindi pa siya convicted, wala pang trial, bibigyan nila yan ng subpoena or not subpoena, warrant of arrest. Kasi nga non-bailable itong plunder case na hinahain nila. Yan yung purpose niyan. Non-bailable, syempre, hindi makapag-bail si Senator Marcoleta. I'm just fast forward na yung analysis natin dito, no? Hindi makapag-bail, ikukulong nila ngayon. 'Di ba? Meaning, kikidnapin nila. Right? Kasi nga, mga kababayan, kahit hindi pa convicted, pag sinabi nila, nakipagsabuatan sa sandigang bayan, ay ito, may probable cause kami na ganito, na ganyan, based dito sa mga dokumento at sa mga witness na ganito, chu-chu-chu-chu. Diba? Warrant of arrest, in other words, kidnapping. Dahil illegal, fabricated ang kanilang gagawin ng Bangag Administration at dyan magaling si Lisa Tanas, si Marcos Jr. at lahat ng mga kasabwat nila. Kasama ang Department of Justice, which is under ng Ombudsman. Di ba? Remember that Vida, yung buwaka ng inang mukhang nagsisinghot din halos lahat sila. Balikan lang natin. Medyo, ano muna tayo? Balikan natin. Flashback ng konti. Pumunta sa Prague, nagdala ng isang katerbang batalyong mga hindi natin alam kung kabet o mga taga NBI, mga pulis na pinamasahian ng taong bayan para dukutin si Zaldico doon nung nagpakalat sila ng fake news na si Zaldico ay nakakulong o na-aresto sa Prague. So diyan magaling ang Bangag Administration sa kidnapping. Kaya mga palangga, actually hindi naman ako natatakot, although yung nakikita natin, harap-harapang panggigipit, harap-harapang panggagago. Mga kababayan, number one, gusto nilang buwisitin, harasin si Senator Marcoleta. Siyempre, may mga, parang si Senator Marcoleta, na-meet ko yan sa Hague, nag-travel lang naman yan to see if makita sana si PRRD, but unfortunately, hindi siya pinayagan makapasok. At siyempre, may mga engagement yan, di ba? May mga invitation sa iba't ibang mga bansa, di ba? As a senator. So yan yung purpose nila na buwisitin, iharas at pigilan ang ating mga kaalyado dyan, yung ating magnificent 13 senators. Di ba? So sabi ko nga sa inyo, kahit hindi pa nasisimulan yung kaso, dyan, na-file lang at sasabihin na ito may probable cause,
huhulihin at uhulihin nila si Senator Marcoleta. Mga kababayan, kasi yung kinaso sa kanya plunder para what? Para ano, mga palangga? Para siya ay tanggalin dyan sa Senado. Yan ay makakaapekto sa impeachment voting pagdating ng panahon kapag tuloy-tuloy na, mga kababayan, ang hearing dyan sa Senado. Alright? So, gagawin nila, okay, may probable cause, arestuhin si Marcoleta at ikukulong, di ba? Kasi nga, since non-bailable, ulit-ulitin natin, non-bailable, hindi ka pwedeng magpiyansa dahil plunder or dahil sa kadalihan ng isa sa parusa pag na-convict ka ay reclusion perpetua or habang buhay na pagkakulong, kaya hindi pwede magpiyansa. Iyan ang purpose nila para pigilan si Senator Marcoleta. Okay, tignan nyo yung numbers ha. Para, number 1 sa impeachment at pwede nilang kudita, okay, uli ang Senado. How? Paano? Dito tayo ngayon papasok, mga palangga. Dito tayo papasok. Nakita nyo to? Eto, 9 minutes ago. Kasama sa Magnificent 7. Kaso versus Villanueva. Pina-finalize na ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng plunder case laban kay Senator Joel Villanueva. Another plunder case. Sabi dito, kaugnay ito umano sa pagkakadawit ng senador sa flood control controversy. Ang sabi ni Remulla, hinog na rin. Ngunit kinakailangang puliduhin ng husto, puliduhin ang pagtanim ng kaso. Yang pagkakalahad ng impormasyon at ebidensya na kasama nito. Ayan, plunder case, charges, So, ilan na yon? Marcoleta, Villanueva, plunder, parehong non-bailable yan. Pwedeng mamadaliin nila na, ito, probable cause, ikulong na yan kasi non-bailable. Okay, 1, 2, 13 sila. Si Senator Bato, wala na. Di ba? Dahil, hinahunting, papatayin din, gugurgurin din. So, 10 na lang sila ngayon. So, meaning, kasama actually si Senator Robin Padilla. Tingnan, ano ba title natin? Kasama si Senator Robin Padilla, pero yung obstruction of justice na pina-float nila ngayon na harboring of criminal, yung ginawa ni Senator Robin Padilla na kung saan hinatid niya si Senator Bato sa Makati, which is coming from his statement, di ba? Gagawa nila ng issue yon. Pero kung yun ang ikakamada nilang, itatanim nilang kaso, ipipilit nila kay Senator Robin Padilla, bailable yun. But I don't know in the next few days kung ano namang kaputahan ang kanilang itatanim kay Senator Robin Padilla. So, and sa other 13 senators, majority senators. So, kung titignan mo, Joel Villanueva, plunder, Marcoleta, plunder, ang kasunod yan, 3, 10 na. So once na nahuli na nila, mga kababayan, napahuli na nila, kunwari lang, hypothetically, nakipagsabwatan ang Sandigang Bayan, kinulong si Villanueva, kinulong si Senator Marcoleta, which is, I believe, hindi papayagan ng taong bayan, ng INC, hindi papayagan ng mga born again, di ba? Si Joel Villanueva, for sure, magsasanib sayang mga yan. And also, Senator Robin Padilla, ang ating mga palagang Muslim, baka maghalo ang balat sa tinalupan. O plus Jinggoy, o kasama pa si Jinggoy. Right? Ito yung purpose. Kaya talagang pinupulido daw, sabi ng putang inang Remulla na ito, yung pagkakaso kay Senator sa mga senador na nabanggit natin. So now, di ba, pwede nila yan in 1 week, 2 weeks. O si Senator Bongo, ililipad din nila. Wala na. Di ba? Wala na. Ipagbilangin natin. Bongo, anong pangalan? Jinggoy Estrada, Marcoleta, Villanueva, Bato. Talo na tayo. Nakita ninyo? Ito yung gagawin nila. Kapag nakulong na, syempre, mag-change of leadership. Paano makaboto yung mga yan kung ikinulong na nila? Unless kung willing sila magkakagulo, another one is Chis Escudero.
Wala na kasi gigil na gigil itong mga Bulaga 11 na ito, mga ulaga. Yan yung purpose nila, mga kababayan. Yan ang gusto nilang gawin. Di ba? Ang ikulong dahil hindi nila matanggap. Sino pa ang mga sa tingin ninyo? Okay? Na pwede nilang kasuhan. Dahil hindi nila matanggap, okay, yung nangyaring change of leadership. Although, Jinggoy, Villanueva, Bato, Escudero, o 5, yung isa pa, Robin Padilla, Jesus is Lord is born again, right? It's born again, darling. Okay, ngayon, 5 na yon. 13 minus, ilan to, 5? 7 na lang tayo. So, hypothetically, kapag ano tawag dito? Tama ba yung bilang ko? Bilangin nyo nga. Ang mga kapatid ba bilyar? Kulang na nga lang, patayin nilang lahat yung mga yun. Para yun, no, sila na lahat. Magagawa nila. But hypothetically, kapag nangyari yan, impeachment, talo na. May impeach sila si Inday Sara. Alright? Unless na mag-resign si Inday before the vote, before the judgment, then, piniliwanag yun ng kanyang ni Respicio, I think. Then, number 2, mapililipat sa kanila yung Blue Ribbon Committee, yung mga chairmanship ng committee na kung saan, mga kababayan, okay, makukuha nila yung gusto ni Bangag na term extension or charter change. Okay, sagutin natin si Pinky Fairy. MD, kahit makulong ang mga senators, they still won't have 13 to change the Senate leadership nor impeach VP Sara because they need 16 to convict. 16 to convict. Good point yun, ano? Teka, wait. 16 ang kailangan nila. Parang na-explain yata ni Spokes Harry Roque na sa Constitution ang nakalagay is 2/3. You're right. But siguro, let's just po, tama, naalala ko yung lecture ni Spokes Harry Roque. Thank you for that, Pinky Fairy. Kasi sa Constitution, hindi pwede yung kung ilan lang yung present. Na-explain ni Spokes Harry yan. Okay, tama. So, tama, kakailangan nila ng 16. Hindi nila ma-impeach pero they can change the leadership. I think yan yung kanilang yan yung kanilang focus para hindi maimbestigahan ang flood control. Pinky Fairy, thank you for reminding. Kaya napakaganda ng ating discussion ngayon, 'di ba? 9 to yes. 9 to acquit. Tama. Ilan na ba natira sa atin? But again, sabi nga sa Constitution, dapat 16 ang bumoto to convict. Okay? To convict Inday Sara. So I think hindi sila mananalo sa impeachment. Dito sila ngayon sa change of leadership. Yan ngayon ang gagawin nila. So kaya ipapakulong talaga nila si Senator Marcoleta, si Senator Villanueva. Yan ang gagawin nila, mga kababayan. And also, okay, moving forward, dito sa 18 Marines. 'Di ba? Finailan din, 'di ba, ng kaso diyan sa DOJ. Yung mga expose ng 18 Marines. Kahapon diyan sa Pilipinas, ay nag-file din ng counter affidavit itong 18 Marines patungkol dito sa kaso sa kanilang perjury at cyber libel na kinaso nito ni sino ito? Ayan, kasama si Anyo, dating traidor, okay, na dating appointee ni PRRD, si Trillanes, si Katapang, kasama pala itong gagong ito, Villanueva, at si si Boto, si Saba de Lima. Anyway, mga kababayan, so eto ngayon, ang pinupunto natin, the reason why gusto nilang ikulong si Senator Marcoleta para hindi na matuloy yung hearing, not hearing, yung investigation dito sa flood control project. Flood control, mali-maletang pera na ninakaw ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Bersamin, ni Pangandaman, ayan ang nakasulat sa expose ni Zaldico. And I hope, Zaldico, if you're watching, Palangga, it's time for you to shine. Alright?
Paanong shine? Lahat ilabas mo na. Magtestigo ka, allow ka, if i-allow ka na ikaw ay, payagan sa Zoom, itodo mo na lahat. Kung anong nalalaman mo sa kidnapping nila kay PRRD, ilabas mo ng lahat dahil hindi ka bubuhayin ng mga bangag na ito. Lahat kayo papatayin. Kung ako nga, Zaldi ko, okay, na wala namang posisyon sa gobyerno, wala naman akong participation dyan sa kahit anong mga pondo-pondo, gustong ipapatay ng bangag administration at mga kasabwat na mga puking ina, how much more ikaw? 'Di ba? Gugurgurin si Bato, nakita nyo? Gugurgurin ka, nasa na si Romualdez. Hindi pa nila hindi pa nila pinapanagot, 'di ba? Hindi pa nga ang sabi diyan kakasuhan si Romualdez, I don't know kung na-push ba nila yung kaso. Bakit wala? Yan. Okay? Yan ang unang plunderer. Bakit wala pa? Kasi drama-drama lang, magkakasabwat sila. Ngayon, nag-shift sila kay Marcoleta, kay Villanueva, dahil nga dito, sa ibil-ibilan nila, kaputahan nila, oh my God, ang sarap talaga nilang, mga palangga. Kasi gusto talaga nilang maagaw yung leadership. Yan ang katotohanan na nangyayari yan. Samantalang si Bangag, ayun, lumipad sa Japan, ngako na naman, ako siya pag-uusapan ng mga bilateral chuchu, ang pag-unlad ng ekonomiya, ang partnership sa Japan. Dapat wag na nga bumalik yung hayop na yan, di ba? Sana nga magharakiri na yung hayop na yan. Kaso hindi niya gagawin yan. Ang mga naghaharakiri lang ay mayroong paninindigan na may kahiyan pala, na kapag gumawa ka ng kaputahan ay wala ka ng mukha na iharap. But knowing Bangag, nakita nyo na nga, dumugo ang gilagit, tumulo ang sipon, di ba? Adik, authenticated, kabangagan, lahat, pag nanakaw, hindi yan maghaharakiri. And I am looking forward, praying so hard na magmilagro ang langit, na sana dumating ang panahon, okay, na si Bangag ay pumantay na ang paa. 10 ng mga magnanakaw. Tunay na pumantay ang paa dahil sobra na ang paggagago nila sa kaban ng bayan. Alright? Now what? Tignan natin to. Dali dami naman. Ngayon, mga palangga. Okay. Ano sabi ni Zen? Okay. Ngayon, ang mga pangyayari, so yan. Wala na silang, talagang araw-araw yan, talagang nag-iisip sila kung paano nila matanggal itong 13 Sen, paano nila matagaw ang leadership. Di ba? Samantalang kayo, araw-araw naghihirap, araw-araw napaparusahan kayo sa kahirapan, pero itong mga hayop na to, wala nang ginawa kundi mangharas sa taong bayan. Di ba? Yan ang ginagawa ngayon. Dahil ito, pahiya sila during pag-open ng 20th Congress kahapon, dahil nakita natin na umami naman si Pinky Lacson at si Tuta Soto, sabi ninyo, na nagkaroon talaga sila ng meeting para pag-usapan itong CONAS na ito o yung charter change or constitutional assembly na tinatawag na gusto ni Bangag. Alright? Talagang yan ang purpose nila, yan ang gusto nilang mangyari para tuluyan na ngang manatili sila sa pwesto para hindi na magkaroon ng 2028 election para sila ay hindi mapanagot kapag nag-change of administration. Yan mga kababayan. Samantala kayong mga OFW ay hirap na hirap sa buhay ninyo, dyan sa airport, nagbalikan na naman ng extortion, nagbalikan naman ang pagdudukot ng mga gamit ninyo, yung mga gadgets, ayan, yung mga over baggage nila or yung mga luggages na nagtitrending ngayon, na may isang OFW, tama ba, napanood nyo ba yon, na pinag-aapakan niya yung chocolate na over luggage daw yun, but we don't know exactly talaga kung ano yung real deal doon. Nabasa niyo ba yon, na ang sabi, nag-over siya ng 4 kilos, is it kilos or pounds? 4 kilograms
11,415. Yeah. 4 kilograms. Tapos, gusto niyang bayaran yung over ng ng 4 kilograms, pero ang gustong pabayaran sa kanya is total of 11. So, we don't know the exact, kung ano talaga yung real deal. But, ang opinion ko lang, okay? Ang opinion ko lang, hindi natin alam kung siya ba talaga, naniniwala ko nag-over baggage siya. Pero ang punto dito, na sinisingil siya ng 11 kilogram, 11, is it 11? It's 7 ba? Tama ba? 7 kilos ba yung ano natin, yung carry on? Ay, yeah, carry on. Yeah, I think 7 kilos, tama. So meaning, mga kababayan, okay, kung siningil siya ng doble na ganon, at hindi siya nagbayad, well, hindi ko alam kung anong airlines, I think Cebu or whatever. So anyway, may racket na naman itong mga airlines na ito. Okay? Kung yun ay may katotohanan. But, tama yung ginawa niya na inapak-apakan na yung mga tsokolate kasi lalamunin lang yun ng it's either Jansap Airport, whoever.